Isip mo nasagot ko po ba yung tanong mo? Meron lang po akong last question na lang. Tapos sagutin mo na po natin kasi nag-rest na po si Ali. Okay. Tapos last question na po para makapagtanong mo po yung iba. Yes, okay na po tayo. Ang aking pamumuhay ay nakatingin na po sa strategic level, operational level, at saka technical level. Ibig sabihin, dapat basang-basa mo mula sa taas hanggang sa baba. Ibig sabihin yan, pag meron kang plano, kita mo lahat, hindi yung piecemeal. Para sa akin, ako ay nasa military. After 30 years, ako yung umalis. I give up my military career para samahan ang katutubo sa buong Pilipinas. Dahil nakita ko ang kanilang kahirapan. Bumalik ako sa gobyerno dahil ay panawagan sa akin na maging presidential advisor sa IP Concern, naging executive director sa NTF-ELCAC, at naging chairperson sa NCFP. Dalawang hinawakan ko na trabaho for 4 years, NTF-ELCAC at saka NCFP. Dito ko nakikita na pag mayroong synergy, mayroong coordination, collaboration, synchronization, harmonization, ang bilis ng trabaho. More than 70 agencies yung ating pinapagalaw ng 4 years na yan. Pero nakasintol tayo sa isang bagay, people's agenda, yung social justice na sinasabi ko na nakaangkla sa ating konstitusyon. Dapat hindi tayo mawala sa konstitusyon at social justice. Yun po aking bitbit sa pagtakbo ko sa Senado. Dahil itong issue na to ay hindi local, ito ay pang-national. Alam niyo na ang resulta sa NTF-ELCAC at saka sa NCFP, nga, tinanggalan ng 400 million. Pero ito ang sasabihin ko, ang panawagan ko sa mga botante. Kung iboto niyo ako, pero after election, hindi niyo ako samahan, huwag niyo lang ako iboto. Ang ibig ko sabihin, hindi niyo ako samahan umubo kasi hindi tayo magkasya doon. Tuloy-tuloy dapat ang pagsasalita ng taong bayan sa social justice. Kasi yun ang lakas ng taong bayan. Diyos, taong bayan, konstitusyon, bago ang judiciary, executive, legislative. Ibaliktad na. Sila na ang Diyos. Ang konstitusyon is already trampled. Kaya walang rule of law. Kaya disorganized tayo ng kaguluhan. Sinimulan ko na rin po na yung may mga grupo na humarap sa akin, ako ay nagipag-MOA, nagipag-agreement. Willing akong pumirma. In fact, dapat ang taong bayan, ang ikumpanya ng taong bayan, papirmahin lahat ng kandidato na pag kayo ay umupo at manalo, una sa isipan nyo ay ang social justice. Naging challenge na yung... Ako'y naghamon at ako'y unang kamentato. Payag ka din, sir. Pero ba kayo pagka hindi ka nagtrabaho? Si General Kirubin, hindi pa yan nagsasalita. Witness ako noong 1989. Nung nag-decide siya, let's go. Kasi malapit na tayong mahuli. Let's go. Pero yung ginawa niya, na hinarap niya yung Sikorsky. Yung helicopter, attack helicopter, sinalubong ni sir, nakipagbarilan siya. Doon ko talaga nakita na itanay niya ang kanyang buhay. Balik na mo sa akin, baka si sir lang manalo. Sir, ang sinasabi ko lang, taong bayan, let's wake up. Kayo mga kampanya, mas dapat mabilis kayo mga kampanya kaysa amin. Ang kampanya nyo, social justice, people's agenda. Pumirma kayo ng kasulatan na pag kayo umupo, itong agenda ng farmers, agenda ng kabataan, ay dapat nyong gawin. Ipaglaban nyo. At kung hindi nyo ipaglaban, mag-resign kayo. Pirma. Naging challenge na ngayon yan, ha? Ito ay hamon sa atin lang. Hindi ko lang hinahamon ang mga tumatakbo. Hinahamon ko ang taong bayan. Kasi yung boses nyo maingay lang pag-eleksyon. Yes. Mas dapat, mas lalong maingay ang taong bayan after election. Yun lang po. Salamat. Alright. Sir, kasi ito last na tanong natin. Kasi